Nako, former Philippine Senator Antonio Trillanes IV on filing an impeachment case against Vice President Sara Duterte. Sabi po niya, if I don't see them, meaning yung mga congressmen natin, moving within the next few days, I myself might file one kasi na-document na namin yung mga impeachable offense ni Sara Duterte. Marami yun. Covered lahat. Betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, other high crimes, bribery, graft, and corruption. Pero kasi ang pagkakaalam ko, walang sinasabi ang House of Representatives at parang wala naman daw pinag-uusapan na impeachment ni Sara Duterte. Although ang sabi ni VP Sara, meron daw sila mga mole sa loob o mga bubwit sa loob ng House na narinig daw na pinag-uusapan ang impeachment ni Sara Duterte. So kung walang gagawing hakbang ang House, ay malamang si former Senator Trillanes ang magfa-file ng impeachment dahil sabi niya marami na silang nakalap na mga impeachable offense ni Sara Duterte. Kasi nga naman, ang dami na pong mga isyong lumalabas, lalo na yung mga galing sa Commission on Audit or sa COA, na kesyo nag-issue ng notice of disallowance at may pinababalik na pera amounting to millions to billions. Tapos yung sinasabi pa ng mga solons natin na yung daw OVP's expensive cost for rent, lease of its offices. Tapos ngayon, may bago na naman. Sabi po dito sa The Philippine Star, DepEd told, return 246 million pesos kept in unauthorized bank accounts. Nako, doon pa lang pag narinig mo yung unauthorized bank accounts, doon inilagak yung 246 million pesos. Hindi ba magdududa ka na agad? Malamang itong 246 million pesos to ay kasama sa budget ng DepEd. Pero bakit siya nakalagak sa mga unauthorized na mga bank accounts? Basahin ko po yung balita. The Commission on Audit has directed the Department of Education to remit to the National Treasury a total of 246 million pesos found to have been maintained in unauthorized, unnecessary, and dormant bank accounts as of end of 2023, the last full term of Vice President Sara Duterte as the agency's secretary. A total of 246,132,581.02 pesos of cash in bank balance in central office and regional offices 1, 4B, 5, 6, 9, and 13 was not reverted to the National Treasury contrary to existing laws, rules, and regulations. Sabi ng COA sa 2023 Annual Audit Report on the DepEd. The Commission said the audit team's review and validation of DepEd's books revealed that some bank accounts were maintained without a specific authority or legal basis. So kahit na sabihin natin na andyan pala yung pera, bakit mo ilalagak sa mga hindi otorisadong bangko? Well, sigurado dapat itong mga perang ito, porke ito ay pera ng bayan, kailangan sa mga otorisadong bangko ilalagay. Sabi tuloy ng iba, kaya yan inilagay sa mga unauthorized banks daw ay para pag yan ay kumita ng interest, mapupunta sa bulsa nila. Ewan ko, pero bakit nga ba sa mga unauthorized bank accounts inilagak itong perang ito? The Commission said the audit team's review and validation of DepEd's books revealed that some bank accounts were maintained without a specific authority or legal basis. Furthermore, these bank accounts include collections/receipts from various sources still retained in the said unauthorized current accounts as standby funds and are kept available at their disposal. The audit body said such practice exposes the funds to risk of misuse or misappropriation as they could possibly be used to augment the financial requirements of unprogrammed activities
and or settlement of valid obligations. Tapos sasabihin ni Sara Duterte na wala daw naging misuse of funds. Pero ito sinasabi ng COA, yung ganitong kalakaran na ginagawa ng DepEd sa ilalim ni Sara Duterte sa paglalagay ng pera sa mga unauthorized bank accounts exposes the funds to risk of misuse or misappropriation. The COA said the practice also contravened the general provisions of the 2023 General Appropriations Act, specifically Section 4, which mandates all government offices to deposit to the National Treasury all charges, assessments, and other receipts or revenues collected that form part of the government's general fund, and Section 6 and 7, which both mandate the turnover to the National Treasury all trust receipts, performance bonds, and other deposits. Meron palang dapat paglagakan ng pera sa National Treasury, pero bakit sa mga unauthorized bank accounts inilalagay? Ngayon, maniniwala ba tayo kay Sara Duterte nang sinabi niyang walang misuse of funds? Pero ano itong mga nakikita natin? Ano itong mga nababalitaan natin? Tapos, kung makapagturo si Sara Duterte na si ganito, si ganyan, may hawak ng national budget na dapat busisiin yung budget ng 2023, 2024, 2025. Tapos ito, may lalabas na ganitong issue ni Sara Duterte? O hindi ba halatang itong mga statement ni Sara Duterte ay bilang pagtatakip dito sa mga naglalabasan ng mga nadidiscovery ng Commission on Audit? Tuloy ko po. The audit body also cited Section 65A of Presidential Decree 1445 or the Government Auditing Code, which states that all income accruing to the government agencies shall be deposited in the National Treasury or in any duly authorized government depository and shall accrue to the unappropriated surplus of the general fund of the government. Furthermore, the DepEd CO was also found maintaining in various trust accounts a total of 15.09 million pesos in unauthorized retention of collections. O hindi ba, dumadami ng dumadami at nakakapatong-patong na yung dapat ipaliwanag ni Sara Duterte sa taong bayan. So, maaalis mo ba naman sa isipan ng taong bayan na magduda sa sinseridad ni Sara Duterte sa pagpapalakad sa DepEd? At kung ganito ng ganito ang naglalabas ang balita tungkol kay Sara Duterte, mapagkakatiwalaan ba natin siya na maging presidente sa 2028? Kaya tuloy iniisip ng taong bayan, kaya nag-resign si Sara Duterte sa DepEd ay hindi dahil dun sa sinasabi niya na dadalawang tao lang ang may hawak ng national budget. Kung hindi, talagang pinagtatakpan lang yung mga anomalya during her term as DepEd Secretary. Then bukod po sa sinabi ni former Senator Sonny Trillanes, nagsalita din po itong si House Majority Leader Manuel Jose Manix M. Dalipe. Ayon po dito sa balita, VP may be liable for graft if she cannot justify Intel DepEd expenses. Vice President Sara Duterte may be liable for graft if she cannot justify 73.2 million pesos in intelligence expenses disallowed by the Commission on Audit and supposed 12.3 billion in similar disallowances and suspensions in the Department of Education in 2023. This is according to House Majority Leader Manuel Jose Manix M. Dalipe, who urged the COA to make a final report soon on the questionable disbursements together with its recommendations. More than just allegations of mismanagement, she may be held liable for graft for possible violation of the anti-graft laws if she cannot adequately explain and justify the adverse findings and if the COA does not accept her explanations and justifications. So sana, bago magturo si Sara Duterte ng kung ano-anong akusasyon sa ibang tao,
tapusin niya muna to, ayusin niya muna itong mga dapat niyang ipaliwanag. Hindi lang sa COA, hindi lang sa mga kongresista, kundi sa taong bayan. Yung taong bayan na sinasabi niyang testigo niya. Well, yes, nagiging testigo kami sa mga kapalpakan na nagawa ni Sara Duterte nung siya ay nasa DepEd pa. At yung 125 million confidential funds, kung yan ay 2022 pa, kailan tayo makakarinig ng isang magandang explanation na mapapaniwala tayo na walang naging misuse of funds si VP Sara. You owe it to the public. You owe it to the Filipinos. Dahil yan po ay pera ng taong bayan. Ipaliwanag lang. Kung sa tingin mo wala nga naging misuse of funds, the sooner the better, ipaliwanag mo. Nakahandang makinig ang taong bayan sa iyo. And if we find your explanations to be credible at kapani-paniwala, saka nating sabihin na inaatake ka lang ng mga kongresista. Kaya kinukulit ka nila na ipaliwanag lahat nitong perang ito, amounting to billions of pesos na galing sa pera ng taong bayan. So, kung hindi kikilos ang House of Representatives, si Sonny Trillanes na nga kaya ang magfa-file ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Aabangan po natin yan, Mr. Trillanes. Baka hanggang salita ka lang. Ilang araw ba ang hihintayin natin kung hindi kumilos ang House? Ilang araw ang binibigay mong palugit sa kanila na kung hindi sila magfa-file ng impeachment, ikaw ang magfa-file ng impeachment case. Although, meron pong isang word doon sa kanyang statement na pinagdudahan ko kung talagang siya ba ay magfa-file nung sinabi niya na if I don't see them moving within the next few days, I myself might file one. Kasi na-document na namin yung mga impeachable offense ni Sara Duterte. Might. So, ibig sabihin, hindi pa rin po sigurado. Correct me if I'm wrong. Hindi po ba yun ang ibig sabihin ng might? Baka. Kasi dapat ang sinabi niya, I myself will file one. Kasi na-document na namin yung mga impeachable offense. Pero ang salita po niya, I myself might file one. So, hintayin pa rin po natin ilang araw kaya ang ibibigay ni Sonny Trillanes sa ating mga kongresista. At kung hindi sila mag-file ng impeachment, he might be the one to file. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.